Lesson on Life, Part 15. Heavenly Father, would like to commit to you our time together as we study your words. May your anointing be upon your servant and be upon the listeners, O God. In Jesus' name, Amen. Bakit nga ba may mga panalangin tayo na hindi sinasagot? Why? The answer is no. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Sabi sa James chapter 4 verse 1. Ang dahilan, dahil doon sa fleshly desire natin, yung gusto lamang natin, no? Kaya't ang nangyayari, nag-aaway-away tayo, nagagalit tayo sa isa't isa, at merong galit dito sa ating puso. Yun ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ang ating panalangin. Why you don't have the answer? Bakit is pa rin talaga sinasagot? Sabi sa James 4:2, you desire but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. You do not ask God because of the evil thoughts, or you ask only from other gods. Not the God, the big letter G, but the God, the small letter G, gods. Kung kani-kanino kang God humihingi, nananalangin. No? Siguro yung iba sinasagot din, pero hindi ang tunay na Diyos ang sumagot ng iyong panalangin na yan kung hindi ka humingi sa tunay na Diyos. Who is the only mediator to God? Tandaan natin, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Wala nang ibang daan patungo sa Diyos kundi sa Jesucristo lamang, because only Jesus Christ who died on the cross and who resurrected is the only mediator. Walang sino mang santo o santa o sino mang mga Diyos-Diyosa na sinasamba ninyo, dinadamitan pa, minibihisan, nilalagyan ng mga kung ano-anong gintong korona, at pagka nagkaroon ng sunog, ililigtas niyo pa. Yun ba ang Diyos? Ang Diyos na totoo ay ang ating tagapagligtas, kundi si Jesucristo. Hindi ang sino man, wala nang iba. Why you don't receive? When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Mali kasi yung motibo ng puso mo. Yun din ang sinasabi dito sa James 4:3. Gusto mong masunod yung pleasure ng iyong sarili. Kaya hindi rin ito sinasagot ng Diyos, sapagkat sigurado ang Diyos, hindi ito makakabuti sa iyo dahil mali nga ang motibo ng iyong puso. What are the things that we need to bring to the Lord in prayers? Actually, pwede nating i-present lahat sa Diyos sa panalangin. Ano sinasabi sa Philippians 4:6 and 7? Don't worry about anything. Huwag kang mag-alala. No matter what happens, tell God about everything. Ano man ang mangyari, sabihin mo sa Diyos ang lahat. Ask and pray and give thanks to Him. Then God's peace will watch over your hearts and your minds. He will do this because you belong to Christ Jesus. God's peace can never be completely understood. Philippians 4:6-7. Sabi, He will do this because you belong to Jesus Christ. If you belong to Jesus Christ and you have Jesus Christ as your Lord and Savior, He is your Master, He is your Savior, He is the only God whom you worship, i-present mo lang sa Kanya lahat-lahat. Sabihin sa Diyos ang lahat. Kahit nandyan ang problema, mararamdaman mong isang kapayapaan na hindi mo maunawaan, pero ito ang magbabantay ng ating puso at isip. Pangako yan dyan sa Philippians 4:6 and 7. Mga tanong na pag-isipan natin. When you pray, do you ask from the only one mediator? By the way, dapat big letter O ito. Sa Kanya ka lang ba humingi? Kay Jesus? When you pray, do you ask according to His will? According ba sa will ng God ang hinihingi mo? Yung makakabuti sa'yo, hindi makakasama sa'yo at hindi makakasama sa kapwa? When you pray, do you trust God? Kapag nanalangin ka ba, naniniwala ka, nasasagutin ka ng Diyos. Meron kang pagtitiwala sa Panginoon.
Sagutin man ng Diyos ang oo, hindi mamaya or maghintay, nagpapatuloy na may tiwala ka sa Diyos. Kapatid ko, hindi mo pa tinanggap or kaibigan si Jesucristo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Gawin mo ang panalangin ito sapagkat hindi natin alam kung ano ang mga susunod na panahon. Hindi mo hawak ang buhay mo. Kahit nga napakayaman mo, milyonaryo ka man, hawak mo ang lahat. Marami kang pera, pero hindi mo pa rin hawak ang iyong buhay. Anumang sandali na matapos ang ating paglalakbay dito sa lupa, ay matatapos na ang ating buhay. Hindi mo hawak ito, kapatid or kaibigan. Panalangin mo ito. Heavenly Father, thank you for Jesus Christ, who died on the cross for my sins, and who resurrected on the third day. Please forgive all my sins. I now accept you in my life to become my Lord and Savior. Thank you for giving me eternal life. Please take control of my life and make me a kind of person you want me to be. In Jesus' name, Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo si Jesucristo sa puso mo ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nandiyan na ang banal na spirito kasama mo at siyang gagabay sa iyo sa iyong araw-araw na paglalakbay dito. Manalangin ka araw-araw at magbasa ng Biblia sapagkat ito ang makatutulong sa iyo sa iyong paglago. Love and prayers, Tita V. To God be all the glory. God bless everyone.